At ngayon mga giliw naming tagapakinig, narito si Lola Sela sa kanyang huling kabanata ng kanyang kwento na pinamagatang Sugo dito sa ating dulang. Mga kwento ni Lola Sela. Natagpuan na lang ni Rafa na naniniwala na siya sa Panginoon at ang kapangyarihan niya. Kaya tinanggap niya si Jesus sa puso niya. Habang nagdarasal si Myra, sumusunod din siya sa pagbigkas. Si Mrs. Gallardo naman ay takot na takot. Nag-aalala siya kay Ana na baka kung anong gawin ni Aling Lita sa kanya. Nalaman ni Rose na isa palang sugo si Nanay Lita. Nakita niyang suot-suot niya sa medalyon at sinabi niya lahat-lahat ang tungkol sa sumpa sa kanya. Sa pagtiwalag niya sa kulto na siya ang napili para humanili sa kanyang pinuno. Siya ang nagiging tagapagbada ng kulto na kinabibilangan niya doon. Sinumpa siya at ang unang anak ang siyang hahalili para matupad ang kanilang misiya na sinasabi. Kaya di alam ni Rose ang gagawin dahil yun ang oras para kunin nila ang kanyang anak para humanili sa kanya. Kailangan na mabantayan ko mabuti si Ana. Kailangan hindi makalapit si Nanay Rita sa kanya. Dito na ako sa harap ng silid ni Ana. Kailangan na maprotektahan ko ang aking kapatid. Dahil mahal na mahal ko ang aking kapatid at ina. Ako ang kailangan na magprotekta sa kanila. Mabuti na lang. Nakita ko niyang binubuksan ang silid ni Ana. Alam ko na alam na nila ang tungkol sa akin. Kailangan na madaliin ko ang ritual para wala nang makakapigil pa na si Ana ang papalit sa iniwan ng kanyang ina. Oo, ang sumpa. Kailangan na manatili at maisagawa ko na ang sumpa. Kailangan na makapagdasal ako. Oo, kukunin ko ang kandila at ang itim na ginagamit ko sa ritual. Habiti, Igorma, Harbin, Batlauman. Ako ay nabigo at nawala sa ating kapangyarihan. Turuan ninyo ako at ipakita niyo sa akin kung ano ang dapat kong gawin at kung paano ko itutuwid ang aking pagkakamali. At naibabalik natin si Ana sa ating lipi. Anong gagawin ko? Anong kailangan kong gawin? Sagutin mo ako, Espiritong makapangyarihan. Kung tunay kang makapangyarihan, bago pa man ang lahat, alam mo na ang mangyayari at pinadala mo na ang kasagutan. Putulin mo ang kanilang lahi para tayo ay makapagsimulang muli. Oo, naririnig kita. Naririnig kita.
diringgin ko ang lahat ng iuutos mo, aking Panginoon. Ah, ha, 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 ha. Ah, ha, ha, ha. May kumakatok. Si Rafa na kaya yan? Pipilitin ko ang bumangon pero sabi ni Rafa, kailangan na tawagan muna si Pastor at babantayan niya din si Ana. Yan na ang gagamitin mong panangga dito. Lita! Bakit nakasarado ang pintuan? Rafa? Rafa? Kinakabahan ako. Baka kung ano ang nangyari kina Rafa. Diyos ko, huwag mo pong ipahintulot. Huwag. Kailangan na makagawa ko ng paraan para makapasok. Dito. Dito sa bintana ako dadaan. Kailangan na mailigtas ko sila. Ito, tanggapin mo ito na bahiran ng dugo. Punyal to na may dugo. Tanda yan ng ating pagkakaisa. Kunin mo na ako. Gawin mo ang pinag-uutos nila sa'yo. Ako ang kunin mo. Huli na ang lahat. Rosario. Huli na ang lahat. Kaawaan mo kami. Huwag mong idamay ang aking anak. Huwag. Parang awa mo na. Wala silang kasalanan. Ako lang, di ba? Dahil umatras ako na ako ang hahalili na maging tagapagmana. Kaya huwag ang anak ko. Wala na. Akin na si Ana. Huli na ang lahat, Rosario. Huli na ang lahat. Ah, ha, 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 ha. Ah, ha, 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 ha. Nakapasok na ako sa nakabukas na bintana. Ano kayang nangyari kay Rafa? Anong nangyari sa kanya? Pupunta ako sa silid ni Ana. Oo, baka andun si Rafa. Si Rafa? Nakahandusay. Kailangan na tulungan ko siya. Rafa? Rafa, gumising ka. Anong nangyari sa'yo? Rafa! Ang natitirang kalutasan ay kamatayan. Ang kamatayan ninyong dalawa at ang katapusan ng inyong lahi para may isang pumalit. Huwag ang anak ko. Ako na lang. Huwag siya. Parang awa mo na. Para mawala ang inyong lahi. Mamamatay kayong lahat. Lahat kayo mamamatay. Huwag! Huwag! Parang awa mo na! Huwag! Ana! Rafa! Tumigil ka. Huwag! Hindi mo ako kaya. Pakialamero!
Ikaw at ikaw ang iyong simbolo. Amin ang mga simbolong yon at ikaw, akala mo may magagawa ka. Pakiramero, ang alam mo may magagawa ka. May magagawa bang Diyos mo? Wala siyang magagawa. Hindi ako kayang kalabanin. Wala. Mamamatay ka. Kayong lahat, papatayin ko. Pakialamero kayo. Siya na lang natatagay. Espiritu ng Diyos, sa pangalan ni Jesus, Rafael! Rafa! Rafael anak, mag-ingat ka. Ang Diyos namin, ang makapangyarihan, hindi ang Diyos mo. Rafa, wag! Wala siya sa kanyang sarili, wag! May kapangyarihan na bumabalik sa kanya! Lita! Di mo kailangan na mamatay. Wag! Walang sino man ang mamamatay. Wala! Higit na makapangyarihan si Jesus! Makapangyarihan sa lahat si Jesus! Oo! Si Jesus ang nagpapalaya sa iyo. Pero kailangan mong maniwala sa Kanya. At hayaan mo kami na tulungan ka. Tutulungan ka ni Jesus! Hindi. Si Jesus ang nagligtas sa atin. Ang mga masasamang espiritu, Nanay Lita. Maniwala ka kay Jesus. Sa ngalan ni Jesus, siya alang-alang sa kapangyarihan. Hindi ako patatahimikin. Mama. Patatahimikin. Higit na makapangyarihan si Jesus sa lahat ng anumang kadiliman at masasamang elemento. At si Jesus ang makapangyarihan sa lahat. Demonyo, lumayas ka sa katawan niya. Lumayas ka! Pumarito siya para sirain ang mga gawa ng Diablo. Kaya tayo ay palalayain mula sa mga masamang espiritu, mula sa sumpang ito, at sa iba pang sumpa. Kailangan mong maniwala, Lita. Maniwala ka. Huwag kang patatalo sa Diablo. Nanay Lita, sa ngalan ni Jesus. Huwag kang magpapaloko sa kanila. Di ako masamang espiritu. Ako ang sundin nyo. Dahil ako ang inyong Panginoon. Akin ka na. Ikaw ang itinilaga. Nanay Lita, wag po. Sa ngalan ni Jesus, umalis ka sa kanyang katawan. Sa kapangyarihan ng ating Panginoong Jesus, lumayo ka dito, lumayas ka! Gusto ko nang lumaya. Mayra, tulungan mo ako. Masamang espiritu, sa ngalan ni Jesus, umalis ka at iwanan mo ng babaeng yan. Huwag ka nang bumalik! Huwag ka nang bumalik! Nanay Lita! Nanay Lita! Nanay Lita! Nanay Lita! Nanay Lita! Nanay Lita! Nawalan siya ng malay! Nanay Lita! Anong nangyari sa inyo? Salamat sa Diyos. At nakalaya na rin kami. Ligtas na kami sa sumpa. Hindi ba, Myra?
Ang totoo po niyan, di pa po, Ma'am Rose, kailangan natin na tanggapin si Yesu Kristo sa buhay natin ng buong buo. Kailangan na tanggapin natin siya ng lubusan. At siya pa rin ang nagbibigay ng kapangyarihan laban kay Satanas at sa kanyang mga kampon. Kailangan nating tanggapin siya ng lubusan. At sana ay wag nating pagbibigyan ng kapangyarihan laban kay Satanas at sa kanyang mga kampon. Kailangan na talikuran ang gawa ng dyablo. At sa ating Panginoong Hesus Kristo, makukuha natin ang kapangyarihan at kalayaan, kasiyahan at katahimikan sa ating buhay. Si Kristo ang bukod tangi na nalalabanan si Satanas at mga tagasunod ng dyablo. At kung magawa natin yon, tayo ay tunay na lalaya. Sinuko ko na ang buhay ko kay Jesus. At naramdaman ko na ang tunay na kalayaan. Maniwala kayo at walang sintinding kalwalhatian ang dulot nito. Gusto rin naming maranasan ang kapayapaan na sinasabi niyo. Kailangan natin na sumampalataya sa Kanya at tayo ay manalangin. Pasasalamat sa Kanyang kabutihan sa ating Panginoong Hesus. At sana sumunod tayo sa dasal. Naniniwala ko na ikaw ay anak ng Diyos at ikaw ang landas tungo sa Kanya. Tinanggap ko ang kalooban mo sa aking Ama. Sa ngalan ni Jesus Kristo, tatalikuran ko ang masasamang nangyari sa aking buhay. Itinatakwil ko ang kapangyarihan ni Satanas. Salamat, Panginoon, sa kapatawaran mo at sa kalayaan na binigay mo sa amin. Amen. Salamat sa lahat ng ginawa mo sa amin. Ikaw ay isang sugo ng Diyos. Siyang nagbukas ng ating hirap. Ikaw ang mensahero ng Panginoon, sugo ng Diyos. Ngayon, magiging tahimik na ang ating buhay kung may Diyos sa ating puso. Mayra, anak, patawarin mo ako sa mga bagay na nagawa ko sa iyo. Dahil nabalot ako noon ng kadiliman. Nanay Lita, wala po yun. Tandaan nyo, mahal na mahal po namin kayo. Opo, ayaw ka naming mawala sa amin, Nanay Lita. At ikaw din, Mayra. Isa ka sa pinagpala ng Panginoon para bigyan ng wisdom. Salamat sa pagmulat mo sa amin. Mayra, salamat ha. Alam ko na nasaktan kita noon. Alam ko na hindi ka okay sa mga ginawa ko sa iyo noon. Humihingi ako ng kapatawaran. Patawarin mo ako sana, Mayra. Wala kang kasalanan. May mga bagay na di mo kasi natututunan sa iyong buhay, Ana. Maniwala ka lang sa Kanya. Mahal na mahal ka ng ating Panginoon. Diyan na nagtatapos ang ating kwento. Basta may Diyos sa iyong puso, makakaranas ka ng kasiyahan, katahimikan, kagalakan sa buhay. Walang sino man ang makapagpapatumba sa iyo kung kasama mo lagi ang Diyos. Magagiliw kong tagapakinig hanggang sa muli. Narito po ang inyong
Lola Sela. Hanggang sa susunod na aking ikukwento sa inyo. Mga giliw naming tagapakinig, diyan na nagtatapos ang ating kwento na pinamagatang Sugo, dito sa ating dulang Mga Kwento ni Lola Sela. Mga nagbigay buhay sa ating dula: Myra Abrihal Narnula, Susan Malignem, Ami Diaz, Oscar Ora, Robert D. Guzman, Jun Cabato, Eva Alcoreza. Technical Supervision at Musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog, Robert D. Guzman. Sa panulat at direksyon, Oscar Ora. Mga Kwento ni Lola Sela. Inihahandog ng IFRI Recording Studio para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines.